John Riel Casimero. Fighting out of Japan. Ladies and gentlemen, give it up for Tom Mizukoshi. But make no mistake about it. Oh, down, it's down, it's Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan. Baliksiglan na naman ang mga Pinoy boxing fans dahil ang halimaw ng Pinas, John Riel Cuadro Alas Casimero, ay babalik na sa aksyon. Bitbit niya ang kartadang 34 na panalo, 23 knockouts at 5 talo, at isang 3-division world champion. Kilala sa buong mundo dahil 12 bansa na ang kanyang dinayo at doon niya pinabagsak ang kanilang mga champion. Matapos ang kontrobersyal na pagkatalo noong Oktubre 25, 2025 kontra kay Kyonosuke Kameda, Unanimous decision! Kyonosuke! Kameda Kyonosuke. Kameda! hindi nagpatumpik-tumpik ang Kameda promosyon. Ilang buwan pa lang ang lumipas, binigyan na agad nila si Casimero ng panibagong malaking laban. At mas matindi, gaganapin pa ito sa mismong baluarte ni Naoya Inoue sa Japan. Sa huling laban niya sa Japan, pinatulog niya ang Mexican knockout artist na si Saul Sanchez. Simula noon, ramdam daw ang pag-iwas ni Inoue. Ngayong Disyembre 27, 2025, makakaharap ni Casimero ang isang agresibo at palaban na Japanese boxer, Tom Mizukoshi. May kartadang 10 panalo, 5 knockouts at 5 talo. Isa itong Japan Boxing Commission champion at sa balwarte pa nito gagawin ang laban. Kaya malinaw, kailangang pabagsakin ni Casimero ang kalaban para masigurado ang panalo. Casimero missed. Casimero needs to pick his punches and he can't fight. Pero bago ang laban na yan, balikan muna natin ang isa sa pinaka-pinag-usapang bakbakan ni Casimero. Ang sagupaan kontra sa knockout artist na si Ryu Akaho. May 39 na panalo, 26 na knockouts at ginanap pa sa Korea. Si Akaho ay bumiktima na ng 6 na Pinoy at minsan nang nagpabagsak kay Naoya Inoue sa sparring. Sa pagbungad ng unang round, walang patumpik-tumpik si Casimero. Diretsong ratratan. Suwabe ang galaw, walang sayang na suntok, halatang gusto niyang tapusin agad ang laban. Sa kalagitnaan ng round parehong nagpakita ng lakas at tibay ang dalawang boksingero.
Pagdating ng round 2, mas lumakas ang sigawan ng crowd. Sa gitna ng aksyon, tumama ang counter ni Akaho at napatukod ang glove ni Casimero. Binilangan agad siya ng Japanese na referee. Pero imbes umatras, mas lalo lang nagalit ang halimaw ng Pinas. Dumiretso sa pag-atake, sunod-sunod, mabilis at malalakas ang combinations. Si Akaho, hindi na malaman kung saan nanggagaling ang mga bomba ni Casimero. Bigla namang inawat ng referee ang aksyon. Binalaan si Casimero na iwasan makatama sa batok. Doon nagsimula ang drama, nagkunwaring tinamaan sa batok si Akaho at may late reaction pa. Kung titingnan sa slow motion, klarong hindi siya tinamaan. Pinahinga pa siya ng referee, binigyan pa ng upuan at hindi na ipinagpatuloy ang laban. Idineklara itong no contest. Pero ilang araw lang ang lumipas, ni-review ng Korean Boxing Commission ang laban. At doon nakita, hindi tinamaan sa batok si Akaho, malinaw na nagdrama lamang, kaya binago ang resulta. Binigay kay Casimero ang second round knockout na panalo. At mismong si Akaho, nagsorry pa. Sinabi niyang hindi niya alam kung saan siya tinamaan. Ang alam lang niya, bigla daw sumakit ang ulo niya. Ito rin ang naging dahilan kung bakit umiwas si Inoue sa posibilidad ng laban kontra Casimero. Kaya isipin mo, kung ganitong klaseng suntok ang tatama kay Inoue, kaya pa ba niyang tapusin ang laban? Ilagay ninyo sa comments ang inyong opinyon at isama na rin ang lugar kung saan kayo nanonood para malaman natin kung hanggang saan ang suporta ng mga Pinoy para sa laban ni Casimero kontra Mizokoshi ngayong December 27, 2025 sa Tokonami, Japan. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.